Sir, dumako na tayo kay Robin Padilla. Mga kababayan, ibang klase talaga si Binoy. Saludo ako kay Noy B. No? Saludo. Ewan ko kung paano saludo yung sinasabi ko, mga kababayan. Kasi nung napanood ko si Noy B, si Binoy, mga bossing, may ine-explain siya. At pinagtatanggol niya ang dating Pangulong Duterte. Na eto nga daw taong to, ang dating Pangulo, lumaban daw po sa mga rebelde. Parang gustong sabihin sa atin ni Binoy, mga kababayan, na matanda na yung tao. Lumaban sa rebelde. Kumbaga, hayaan na yan kung wag nang anuhin. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko eh. Di ba? Sabi ko, saglit lang. Sabihin na nating nakagawa siya ng mabuti para sa mamamayang Pilipino sa paglaban sa mga rebelde. Paano naman itong mga nagrereklamo? Di ba? Ibig sabihin, parang gusto mong sabihin na, dahil nakagawa yan ng mabuti sa paglaban sa rebelde, hayaan na lang natin itong mga nagrereklamo. Total naman, maganda ang ginawa ng dating Pangulo. Iba po yun. Magkaiba ho yun, mga kababayan. Kung ganyan ang iisipin natin, naku, lahat ng papatay o lahat ng gagawa ng krimen, pagkatapos maggawa ng krimen, sige, magpapamigay ako ng napakadaming pera, no, sa mamamayang Pilipino, ganito, sa nayon namin. Tapos kapag nagkalitisan na, hindi, nagpamigay po ng madaming pera to nung panahon po na gutom yung mga kababayan natin Kaya yung hayaan nyo na lang po yan. Ganun po ba? Bossing? Ngayon, may pinagmamalaki si Binoy habang nandoon siya sa Senate. Umiyak. Umiyak si Binoy. Mga bossing, yung tipo bang yung mga maging sino ka man? Yung parang, yung habang kumakanta ng, wag nang mag-isip ng pa man. Tapos si Sharon Cuneta, tapos si Binoy gumagano. Parang ganun yung nakita ko, mga kababayan. Umiyak! No? Ngayon, sabi ni Binoy, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Yun. Walang order daw sa kanila na ipa-contempt. Yung sila, General Torre, sila Boying Remulla, Secretary of Justice, etc. Saglit lang. Hindi ka ba makakagawa ng sarili mong desisyon base doon sa umaandar na investigasyon, base doon sa pag-aanalisa mo kung ano yung nakikita mo. Itong tao na to, kailangan ng i-contempt to dahil base dito sa section ganito, ganyan, mali yung sinasabi at mali yung ginagawa nito. Contempt ka, boy. Pero sabi ni Binoy, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kahit na walang order, pag nakakita ka ng mali diyan sa mga yan at lumabag, i-contempt mo. Kasi yun yung rules. Or baka, mga kababayan, hindi lang po talaga makapag-contempt sila dahil wala silang grounds na i-contempt yung mga tao na sumasagot sa kanila o yung kaharap nila. Di ba sabi ni Ana B, sabay kasi si Boy Silly na may director. Sabi ni Kian, Pang-Pamas Award si Binoy, mukbang. Sabi ni Noel Tan, Pang-Pamas Award ang iyak ni Robin, action star. No, talagang lumabas ba? Nag-walk out talaga si Binoy pagkatapos? Ngayon, ituloy ko. Kung galing lang ito kay PRRD o galing kay BP, iko-contempt kita, boss. Ganun. No? Sa anong grounds? Si General Torre ang kausap niya dito Sa anong ground? Mapapahiya ka lalo sa sambayan ng Pilipino pag ginawa mo yan. Kasi nakikita ko naman po, mga kababayan, sila General Torre, lalong-lalo na po si SOJ Remulla. Sumasagot ng maayos, sinasagot ho sila, mga kababayan. Hindi nga lang po uubra
na pareho sila ng pinaniniwalaan. Ibig bang sabihin, kapag ka hindi pumabor sa pinaniniwalaan nyo, contempt na, boss? Mali yata. Parang may mali doon. Kung galing lang ito kay PRRD o galing kay BP, iko-contempt kita, boss. Di ko magets yun. Ibig sabihin, kung may utos si Duterte, hindi na presidente yun. Si BP Sara, hindi. No? Ikaw, may karapatan ka, may kapangyarihan ka na mag-contempt kung may nakikita kang illegal na ginawa. O pag may nakita kang hindi nila pagsunod. Di ba mga kababayan? Sabi nung DDS dito, itanong mo sa Twadcom, yun lang yun. Ganon lang yun. Biruin mo, 30 minuto na ako nagsasalita dito. Hindi pala kayo agree, mga Duterte, mga DDS. Tapos sasabihin nyo, itanong nyo sa Twadcom, adik ka, bayaran ka. Yun lang yun. Yun lang ang kaya nyong isagot. Kasi maliit ang inyong kaalaman dito. Ano? Nadala lang kayo ng hype si Duterte. Dinala dinala sa dahig. Naku, maka Duterte ako eh. Kahit hindi nyo alam kung ano yung nangyayari, magpo-post ako, bring him home. Di ba? Ugali nyo yan, mga DDS. Uy, nakita ko yung kapitbahay namin, nag-post. Bring him home daw kasi dinala na si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Magpo-post din ako. Duterte ako eh. Pero, kung ano yung mga nakalpaloob doon sa nangyari na yun, hindi ho nila alam, mga kababayan. Tingnan nyo ho, tapos na yung hype. Wala na. Yung mga kapitbahay ninyo na nag-post ng bring him home, yung mga nag-post ng kung ano-ano, nagalit sa gobyerno, tingin nyo, sino pa nanonood ng mga hearing dyan? Sino pa ang sumusubaybay sa mga hearing dyan? Wala na. Di ba? Balik na sa kani-kanilang buhay, mga bossing. Kasi nadala lang sila ng hype. Uso. Yung balitang Duterte, dinala dun sa dahig. Mag-post na din ako ng bring him home. Kaya, pag dumating ho sila dito, mga kababayan, sa ating channel, kagaya ni Brian Ebare, itanong mo sa Twadcom, hanggang ganyan lang ho ang kayang ikomento. Di ba? Hindi kayang sumagot, hindi kayang sabi, hindi ako pabor dyan sa sinasabi mo, Mark Ramos. Ito ang katotohanan dyan, bla 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 bla. Wala. Itanong mo sa Twadcom. Yun lang. Di ba? Tuloy natin. Baka ako, sabi ni Robin, baka ako pa ang magsabi na ako ang hahatak sa iyo. At tapang naman ni Binoy. Ang tapang naman ni Binoy. Grabe si Binoy. Ibang klase ka, Noybi, Number 1 senator ho. No? Sa Pilipinas. Huwag nyo nang pagkalandakan yon, mga kababayan. Baka sabihin ng ibang mga lahi na yan ang number 1 senator ninyo. Ano pa yung number 2? Number 24? Gaano kabugok yung mga yun? Kasi kung yan ang number 1 ninyo, paano pa yung number 2 hanggang 24? Ibig sabihin, bugok din lahat yun? Tuloy, baka po ako ang magsabi na ako ang hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Ibang klase si Binoy. Parang pang-artista, no? Parang umaano lang. Parang nasa pelikula lang. Sabi, napansin din ni Sir Don. Napansin din ni Sir Dan. Maligalig. Sa pelikula lang yan. Correct. No? Yung arte, yung pag-iyak, yung mga sasabihin. Parang napanood ko na yung mga ganito eh. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Di ba? Wonderful tonight pa. Mga Pilipino. Pero hindi ko ginawa, boss, kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ibig sabihin, pag may order, sige, Binoy, may order ako, i-contempt mo sila. Kahit walang ginagawa, Binoy, i-contempt mo? Ganun ba?
Kasi ganun yung pagkakaintindi namin. Pag may order ng contempt, iko-contempt ni Binoy. Di ba? Kasi yan pagkakaintindi namin sa sinasabi mo. Kung walang order sa amin na gawin sa pero hindi ko ginawa kasi walang order sa amin na gawin sa inyo. Pero kung may order, kahit walang dahilan, iko-contempt ninyo. Saludo ako sa iyo, sir. Number 1, Senator ng Pilipinas, mga kababayan, na wonderful tonight tayo. Miski naman po doon sa hearing wala naman po siyang nasabi. No? Ang nasabi nga ho niya, mga kababayan, is lumaban sa rebelde ang dating Pangulo. Kaya parang gusto niyang sabihin sa atin na bigyan ng konsiderasyon or wag nang pansinin yung mga nagreklamo. Tama po ba yun, Robin Padilla? Anyway, mga kababayan,